mga space dito sa Middle East. So, i-pray lang doon natin ng mga kautugan, pamilya natin. Bantayan sila sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Kaya, nilipas na tasdangan na, why di kay ipaparaan siya sa US. Kaya pinanaya ka, thanks na pinakatagal sila sa multipator sa US Professor Automatic. Amen. Ang mga ilan. So, pinatestingan nila ang US sa ikasama. So, kamay, nga magkapatunga ang Diyos sa tingnan na ng masukip nila na way na tako, way sa tumatawag sa mga may pasapin ng mga napatawag magdalangin pa. Kaya kagami mga arawan for ilan tsaka yung kami na buwan kami naman po nalilupad at tumapipis lang sa kamuhaan. Parang mga ito ng mga pitana sa tulog. So, naging na sila. Tutod ay Stella, si Jan, si Angie, ako pamakutuhan. Wala dito sa mga lugar, no? Pinibis mo sila. Saudi. Pinibis mo sila. Sino? Uji. Okay? So, sige subong hapon na subong aga, no? Hallelujah, nalipay ko. Ngaari kita tanan. Kapay lang ba mo hallelujah, nalipay ko. Ngaari ikaw sa mga aga. Amen. Hallelujah. So, marami na sa mga series natin sa mga gitawag kita sa Diyos na para magalagay. Amen. Hallelujah. So, mga aga, dito kita. Basta ko tanin subong sa gusto ko akong text in Jonas 1. Pagkita basa ko na yung Jonas 1 to 3. Mga chapter. Kagano din kasi yung mensahe kung paano gitawag sa Diyos si Jonah. Okay, so started na. Karon, maghapa lagi ito kay Jonas, siling niya. Kay Jonas na anak ni Amitay, siling niya, pagkato ka sa kilayon sa Nineveh. Ang nakuma syudad, kagapa ang dami ang mga tao dito, tungod nakaabot sa ako ng ilang alaw. May urgency na ginatawag. No? Nakita sa Diyos ang hindi man namin na nagkakatabo sa Nineveh. Verse 3, siling yan. Pero naglakad kilayon si Jonah, agud nga magpalagyo sa Ginoo. Sa Tarshish, siling yan. Nagdulhog siya sa Jumla, nagkakita siya dito sa barko nga magabiyahe pa Tarshish. Gani, nagbayad siya sa pamasahe ng nagsakay sa barko upod sa mga tripulante at magpalagyo sa Ginoo. Lain ang response ni Jonah sa panawag sa Diyos niya. May urgency na nga dapat niyagin na respondihan ang pagpanawag sa Diyos. Pero lain ang iyagin himo. Verse 4. Sa nagapanakayo na sila, nagpadala Ginoo sa mabaskog na hangin sa dagat. Kaga nagabayo si papaskog hasta nga daw maguba ng barko. Verse 5. Gani, pinantukan ng mga tripulante, kada isa sa ilan, nagpangayo sa bulig sa ilang mga Diyos. Nagpatawag pa sa ilang mga kabuligon niya ng mga Diyos. Ginaboy nilang ilang mga kagamento sa dagat agod na mag-an ang barko. Nakapanaw na sa santo si Jonas sa idalong nga parte sa barko kang naghigda dito hasta makatulugan siya sigmahamo. Verse 6 karon nagkanto sa iyang kapitan sa barko kang nagasiling. Ano ka imo nga nagakatulog ka pa? Siling niya sa kay Jonas sa kapitan. Bangon siling sa kapitan kang magpamamuyo bulig sa imong Dios. Magpamayo bulig sa imong Dios. Basin pa lang maluoy siya sa aton kang buligan niya kita tungod hindi kita buligan niya kita agud hindi kita mapatay. Verse 7. Karon naghambala na yung mga tripulante dali pagabot kita kagagod mahibaluan ta kung sino ang kamangdanan sini nga kalamidad na nagabot sa aton. Gani nagabot-gabot sila ang nagabutan ang ngalan ni Jonas. Grabe, no? Ito po si Deso. Iyak-iyakan. Katamo sa ngalan, siguro hindi lang siya ang tripulante. Hindi man na siya ang pasahero. Ang pasahero lagi isang barko, pero ang iya may niya ngalan. Okay. Dahil
nagsiling sila sa iya palihog, sugiri kami kung sino gid bala ang kabangdanan sini nga kalamidad na nagabot sa aton. Kag kung ano ang imo trabaho kag kung di ka naghalin. Sini nga sugiri man kami, ano ang imo nasyon kag grasa. So nagsapat si Jonas, Hebreo ako, nagasimba ako sa Ginoo, ang Dios ng langit, sa langit na nagahimo sang dagat kag sang duta. Verse 10. Gani hinadlukan ang matripulante tungkol kay gina sugid na sa ila mataan ni Judas nga nagpalagyo siya sa Ginoo. Nagsiling sila sa iya, hindi maayo ang hinimo mo. May paganya ng mga tripulante nakapanugdo may degree na hindi maayo ang hinimo ni Judas nagpalagyo siya sa Dios. No? Sang magmadlos na gid nagsiling ang mga tripulante kay Judas, ano ang himuon namon sa imo agud magkalma ang dagat kag hindi na magperwisyo sa akon nagsapat sa ila. Hakwatan ninyo ako kag ihulog sa dagat. Sasapatan na lang ko. Kag ilagpo niyo ko sa dagat. Kag hindi na magperwisyo sa inyo. Kay nahimulaan ko nga ako ang kabangdanan kung nga nagabot ining mabasko nga bagyo sa inyo. Verse 13. Wala nila gisunod si Jonah sa Bible, bugsay sila pabalik sa ikan. So nahatong sila ngayon si Jonah, sila nga bubugsayan na lang din, pabalik ko sa ikan. So ano na tamo? Okay, pabalik sa ikan, pero pinundayan sila kay nagpatos pagit. No, nagpatos pagit. Nagpatos pagit tapat. Verse 14, nagpanawag sila sa Ginoo, siling nila, Ginoo, nagapakiguway kami sa imo, hindi kami pagpatya tungod sa amon pagahimon kay Jonas. Sila nga, hindi kami pagsukta sa amon pagpatay sa iya nga wala paman namon masiguro nga nakasala siya sing matuod. Pero naipalawanan mo nga hindi nagakalatabo sunog sa imo pagbuot. Gani ginhakwat nila si Jonas kag ginahulog sa dagat kag nagkalma ang mabasbog na balon. Grabe yun. Tungkol sini, nahitabo, dako, kid ang pagtahod sa mga tao sa Ginoo. Gani naghalat sila sa ilang ilang promesa na magpadayon sila sa pagsimba at paghalad sa iya. Let's pray. Hallelujah. Salamat, Lord. Ginoo, may pagpanawag ikaw sa amo na mamadamo sa chip mga wala na kung hindi ginasabutan. Madamo nga chimpo nga nagapulong palagiyo kami. Madamo nga chimpo Ginoo nga ina-ignore ka lang namon. But Lord, sa singa adlaw, buksi sa liwanag ang among nitulong o ang among kabuhi, Ginoo, sa pag-alagad sa imo. Kabay ka hindi namo inipag-idalog sa imo. Kaya gitawag mo kami, Lord, dito kung igituwas kami, gitawag mo kami para mag-alagad kami sa imo. Salamat sa singa adlaw. Holy Spirit, be with us today. Speak to us, reveal yourself to us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung kita sa mga hallelujah. Alam sa istorya ni Jonas, nagkasili ko sa ito pala kami sa convention. Namin sa mga nagawag dito. Kung sa pag-alagad ka sa pag-alagad, pabaliwan mo si Pastor Juan, siguro, wala yun sa isang ikapatay mo pa, alagad ka lang sa dito. No? So sila ko pa namin isang niya convention na gusto ko salamat man ako sa mga nag-sponsor. Gusto kami na apat, hindi kita ng China. Huwag lang yan sa hindi kami kaupos na may sa amon na sabon ka. Sa amon kinasukat. Pero pinagdilihiyo, nagsalamat kami sa katutok sa Diyos, sa church, kapag sa mga tao na ginabless para sa Lord sa church. No? So, ang muli sa mga title sa akong mensahe, nga as we continue silingan the unbreakable calling. Para silingan unbreakable calling, kung ginatawag ka sa Diyos, hindi mo basta-basta masiling mga dalaganan mo. No? Kung ginatawag ka, magaling sa Diyos, hindi ka basta-basta ka makasiling mga makapanago ka sa Diyos. Busog pangitawag, kagito sa Diyos, tawag kaya. Di ba, so, bisang simple lang mo yung tao, kung hindi mo yung gamitin sa Diyos. Actually, kung hindi mo lang tao, si Jonah, di mo saya propeta, hindi mo saya pastor yun. Simple lang yung sige na tao. Ginatawag saya sa Diyos. So, unbreakable calling na sa atin. Kung ginatawag, ibang dali kayo sa Diyos, hindi basta-basta masiling na, ay, kadi pastor.
No? Kaya sila man lang yung pastor. Hindi yan. Ang kapatid ko yung tanan na ginawa sa Diyos, gitawag kita yan para sa pag-alam. Amen! Hallelujah! So, sige ka dali, no? Ang marang tayo sa muna ito is the unbreakable calling. Do you believe that even the simple things niya have a purpose or a reason? Kapatid mo na, bisa ba galang may ng mga butang? May rason at may purpose ng Diyos. Bisa pili ka po. Kung mga ginobra, pag ikon, wala na may purpose at wala na isang rason. Di ba lang? Bisa kasi kasi mo kaboy, kasi siguro kasi ituwas mo lang kayo, kung na kasi balang mo niya kung Domingo, pag amo lang nangyako niya sa purpose. No, hindi. Hindi niya purpose ang Diyos sa iyo. Bisang simple ka lang yung tao mo. No? Wala ka bang itang Diyos ang estado sa iyong mga kabagan. Ano ba yung profession? May kwarta ka ba na kung wala? Paano mo niya yung profession ka na tapusan? Kung ginatawag kaya sa Diyos, kung sino niya, may purpose ang Diyos. May rason niya ang Diyos. Kaya ginatawag ka niya. Isulat niyo sa bungagan, God did not call you just to save you, but He also called you to serve. Gintawag kaya sa Diyos sa pag-alagad. Wala ka lang yung tawag sa Diyos nga, akong routine kung tumigo, makatulang dali. Apa ka pag-angkat sa Diyos sa ito, gintawag kayo ka para mag-alagad. Walang tawag niyo ba? Sa bungagan. Gin-share ko muli kaghapon sa mga meeting sa dancer sa worship team. Ang atong pag-alagad, pinhi natin sa buong sa Ginoo. Hindi lang mga sinikala, kahatag ko, tara mo ni Ibusit. Pero bisa ng imo kapag alagad kang oras nila, binhi mo na sa Diyos. Hindi ni mo sa burden, musunod binhi mo sa masunod na henerasyon. Kaya kung wala sa may nagwali sa una, ang pamangkot dalwas kita, nakapatid kita sa tulong sa Diyos, wala. Buti mo sa aton yung henerasyon, hindi na sila gitawag, bisang kita gitawag, bisang bilang kita ng mga tao, gitawag pa kita sa pag-alaga sa Diyos para mabantalan sa Diyos ang iyang mga pulong nga maabot nila ang mga unreached people. Bilhin ito galing mo sa tayo itong ang mga testimony mo na ma-amaze kasi na may courage ka. Tuto na sa realidad, nakatabo na sa kaya Pastor Warren, ito sila subong sa Mindanao, kung ilang ang mission. Grabe, no? May mga ginapang-outreach lang ng mga Muslims dito. Nalipat na ko sa lugar, kung mga ilang ginawa niya, ginamatuwa. Nagdami ang bulwag doon sa Diyos. Kung saan ulihin nakaabot sa mayor, ang ilang magulwag ko na may ginahigwa sila dito nga pag tinilipon. Tabo na sila yan, mga 10 to 20 people na sila ginagather nila sa kada-adlaw. So nakaabot sa mayor, kasi niya, amo na yung mga tao na kay gatipon sila tao daw nito. So daw trend na sa ila nga madamo na sa nag-convert sa Christianity. No? May time to kuno nga daw gatipon sila, galuto sila kung ako ni Pastor Warren. Pinahalin sila kung hindi mo ulis wala sila. Ang balgo ni Pastor Warren, mga ilang mo itlog na tortillas, hindi na mo dumabalado, kasi nalalabog na kayo ni palaya sila. No? Grabe, pa sila din persecute sila sa ulihin. Sa ulihin ko, tawag na ito, ilang kaubon pa niya itong nagabay outreach mo sila. Isang pastor, kamusta ka mo na? Debate ko, huwag ka mo na, halin ka mo ni Mayor. Kahibig ko, ang kaubon ko nagpayonirin mo ito wala na pastor. Sini pastor, siya naman nagahibig ka, kami man niyang ipahalin. No? Siya kami yung ipahalin, tapos siya kami kahibig. Siya pastor, kami pastor, ipahalin man. Kaya ipahalin mo sa gano'n. Masan siya, nalamunan nila ng hay siya bilangad daw kung dapat, no? Kaya bilog na rin bulan, dapat may activity sila. Sige, pastor, kitagaan na nila kami kaya na lang kasi mana. Pero ano man natin yung istorya, kung may purpose, iba na ito siya magpapagawin. Hindi pagtuna, grabe mga persecution sa inyo. Gipuligan sila kung sa mga, gipuligan sila sa barangay captain. Wala mo ito bang ibang barangay captain sa mayor? Oh, grabe, wala
captain na na. Sige ko mama, wala mahirap. Itong naglibog mo yung ulo ko. Tapos mayor lang may barangay kapitan. Tapos sila mahirap ang mayor. Kaya ang istorya galing, asawa ng isang mayor ang kapitan. Pasag siya sa ito. Ano yung ginagamit ng mayor? Hindi posible. Ang ilang ko balay, yung balay ang inaistara ko nung galambay ang mga balay. Sa uli, ipasugdan sila. Sa gym sila nag-ibon na ng nanan. Tawagin mga ligasan mo. Pwede mo kung siyang Diyos. Ang mga imposible ka mo na. Hindi mo kabuhin. No? Abalang Diyos, kinatawag ka sa Diyos. Hindi ka magpapulbuhan. Hallelujah. Matutuot yung mga istorya sa kabuhi isang tao. Kung grabe. Kaya di pastoran niya, patay kung patay. Sila lakad sila sa Ginoo. Kung di ka wala ka papatis, ibutang mo. Sakto, kung di ka magalagan. Oo, bakit patay kung patay lang magalagan sa Ginoo? Hallelujah. Number 1. Marlene, hindi mo Marlene, hindi mo mabalos niya. Okay, number 1. Okay na, thank you. So number 1, God has called you for a purpose. Gitawag ka sa Diyos, tungkol may rason ng Diyos. Bisan simple ka lang ang tao, bisan naali ka lang ni Domingo, pero may pagpanawag ang Diyos sa iyong kabuhi. Kaya mo wala ka lang kapatid. Wala ka lang katuman. Okay. Gitawag ka sa Diyos para sa isa kakatuyuan. Hallelujah. Kapalay ko ba may katuyuan ka ng Diyos sa akon? May purpose ka ng Diyos sa akon. Amen. Hallelujah. Ilan taon niyo pala sa verse 1, sa Jonah, totoo. Ano ginambal sa Diyos kay Jonah? Walang taon ko na sa ng verse. Ano ginambal sa Diyos kay Jonah? Siya karoon, naghambal ang Ginoo kay Jonah, nga anak ni Amitay, siling niya, magkanto ka sa ilayon sa Ninive. Excuse me. Sorry, wait na. Siya magkanto ka ilayon sa Ninive, ang tako ka syudad. Kasi hindi ako imukunulat ako ni syudad. Kung maglakad ka lang, 3 muno ka, 2 lang ito. Gapuno. Tsaka ginamit sa Jonah, sila niya, magkanto ka sa galayon sa Ninive, ang dakong na syudad. Kag paandami ang mga tao dito tungod, nakaabot na sa akon ang ilang kalamtan. Puso nakita sa Diyos, kano kalaot ang lugar sa Ninive. Bisan tuwag ba ako ang Ninive, pero nakita sa Diyos ang kalaot ang inanghimo nila. Amen. Biskan na rin sa aton, kapag, grabe, kung hindi mo lang tapon rin sa aton, isang sa aton lang, isang sa aton yung no? Amot lang sa inyo, pero, no? Grabe ang nagkakalatapo, ang mga kalautan kapag makita na po sa surrounding natin. Kag kitang lang kaya sa tao sa ginasiling ang kalawasan. Kitang lang kaya sa tao sa ginasiling kapatawaran. Ang pamangko, sino ko to ang sino, paano sila mapatawa? Paano sila makapatid? Buhay sila yung magkanto. Kaya ginatawag kita sa Diyos. So, ano kinimo ni Jonah, no? Yung response ang isang iyang pagpatawag sa Diyos sa iya? Ay, nagpalag niya si Jonah. Ang palay mo kaluhin, kapay hindi ko na nagpalag sa pagpatawag sa akin. Kapay, Lord, hindi ko magpalag sa pagpatawag mo sa akin. Kung tapigan, ito ba ito? Kaya madama ang isang machimpo, madama ang machimpo sa aton kabuhi. Madama ang Diyos ang papanawag sa kabuhi ko. Pero kaysa ito ito bra, kasi siya lang ako. Aton kasi na marutin, Sunday Christian. Pero matutugay na, walang naging tawag, walang naging luwas sa Diyos. Para maluwas mo lang. Pero gintawag ka sa Diyos, tungkol ka para makalagay. Kaya mo na yung purpose ni sa kalimutan. Hallelujah. Binihin sa masunod na henerasyon. Pinihin natin sa masunod na henerasyon. Kaya kung hindi kita magtindog at magwalay sa pulong sa Diyos sa iba, sinong maluwasan? Sino makabatid sa pulong sa Diyos? Sino makabatid sa maluwasan? Kapugba sa Diyos. Busa sa nga henerasyon.
siya tinatawag. Kinahanglan sa tao nga makabati sa gugma. Kinahanglan sa tao nga makabati sa kapatawaran sa Diyos. Kung hindi kita mag-respondi ang mga tao, grabe. Kung ginatawag ka sa Diyos, hindi ko gano'n kapalagyan. Sino ko gano'n sa akin? Sila ko gani, sa ato kami sa amin na, pag kami din na Marlene, no? Almost 5 years kami ito sila ko, Lord. Kung may purpose yung mga lang Diyos, yung mga hindi ka basta-basta kanalagan, na-realize nyo sa ulit sila ko, grabe, no? Ambon. Siguro kasi, mga reminders ang Diyos pa sa amon, no? Kay isang kami sa amin na, hindi, wala ko yung ministry mo, nag-wifi sa ministry man, na ginala mo din, Pastor. No? Itong ako ng wife nito. Ba't ikaw delikado ito sa lugar? Gawin dami na utang-utang ito yung pay, naramihan ka ba ito? Pati mo sa ako, sa akin na rin. Hindi na mo ako mamalangan. So madami ko sa mga reminders ng Diyos na kinapagkapabuhol-buhol na naman. Until such time na itong pinaka-digin namin na itong nalagbong si Abby. So ako din nakataas sa second floor na ako na nalagbong si Abby. Bata pa si Abby itong mga 3 years old, no? Pero grabe. Wala kayo matulugan sa susukat ba? Kaya sila ko, tarap lang yung kuya nga nagalagaw siya nga mga laptop. Matutukuyan sa iya kung nagalagaw. Yung puso kayo kami. Pero may ka doon na sa akin yung pananawa, na nagbuwa sa ila sa akin na kwarto. Kung ako napituyan ka na, pagkado sa second floor na ako, may lugar pala na kamay. Dito yung sumulod ang kuya, nagalagaw siya sa dalo. Dahil mo, akong bulba. No? Siguro kasi mga remind. Pasalamat ko, grabe ang Diyos, bigay protection na sa Diyos. Doon may isang man sa Diyos, sa likod niya. Pero ipasitiskan na ako ito. Pero pasalamat kami sa Ginoo, nga clear lang si Tiskan. Kung iba siya, kay mayang ako, bilang bagal, kasi kung takot na sa kanin. No? Amo sa lagi mong tasal ng kuyangan, kuday magkauso kung tas mo yapon. Ay, grabe siya ka. Dapat kasi na mag-order yapon. Pero sila ko grabe, itong mga reminders sa amon, yung sila ko, hindi ka basta-basta kadalagan sa imong pagpanawag sa Diyos sa ito. No? Kay, ako niya purpose ang Diyos na magitawag, mo. Bisa kay John, na wala. Boy, basta-basta nag-surrender ang Diyos sa iya, sa pagpanawag sa Diyos. Biskan pa, tunay ang mga butang, isa na nagpalayo niya si John. Why siya nag-respect? Why siya nag-respect niya sa pagpanawag sa Diyos sa iya? Isa pa na sa itong kabuhay, matapos ito sa butang na why kita nag-respond sa Diyos sa iyang pagpanawag sa atin. Nag-isa akong rason, Lord, please, sinabi ko yan, Lord, tungkol nga ako din. May kinalaman ko financially, kinalaman ko niya power ng panimalay, kinalaman ko yung trabaho, kinalaman ko na matapos ako pag-eskwela. Na, isa mga reason ako sa Ginoo na hindi kita kapangalagan. Pero nagtawa niyo ba, inaangkat kita sa Diyos na mag-alagan, Diyos at mag-alagan siya. Hindi upang ako ginawa doon, hindi upang ako na pag-eskwela, hindi upang ako na problema na mag-alagan ko sa Diyos. Siguro nakapulo pa lang yung si John, kasi na makinanglang ko sa siguro, o siya dahil nag-respond sa Diyos. You are not called for display. You are called for a purpose and with a responsibility to reach the unreached people. So, you are not called for display. Wala ka lang ginagitawag sa Diyos ka pa nag-display ka lang. Pagpapogi, boys ka lang, pagpagwapo ka lang ka. No? Pasiling yan, you are called for a purpose and with a responsibility to reach the unreached people. Amen. Boots nga nun, ang imo ka ba akong gabuhibisan simple ka na tao ginatawag kaya sa Diyos means March. Pwede mo magamit ang imong abilidad sa Ginoo. Pwede ka magamit ang imong kabuhi bisang kabaligya ka lang sa pwede kaya ka-share sa tulong sa Diyos. Nalagisaway ako mabutang kinasilig nga pagpanawag sa Diyos. Wala po kita kasang ako nga pili ang pagpanawag sa Diyos. Ang atong subok na ginahimo nga para patalagan sa Diyos, ang pagpanawag sa Diyos ay nga mag-alagan sa iya. Takot ini nga bahay sa ginharian sa Diyos. Narinig, namin pastor na sila nga, our goal sa ato di subong, no?
is to populate heaven. Ang ato pinaka-ginalan, gawin natin sa mga kailangan kita naman ma-serve kita sa Diyos, is to populate heaven. Amen. Hallelujah. Kay kailuman na madamo sa mga tao na magkanto sa impyerno. Paano ka mo di ka magbuhaling sa ilaw? Wala sa mga tao na makapatid. Hallelujah. Kung naman yung pinaka-goal sa Diyos sa aton, kinahanglan mo na mag-responde sa pagpanawag sa Diyos sa aton. Ang panahon mo kaloy, may purpose ka! Hallelujah. May pinutuyo ang Diyos sa kabuhay mo. Gitawag ka sa Diyos. Hindi lang aluwason ka sa Diyos. Ang pagitawag ka sa Diyos na para mag-alagan sa Diyos. Hindi na sa Diyos pag-ikribit sa pilakad. Alam mo naman kung tinapusan. Ikribit sa Diyos sa pilakad daw kung paano ka nag-alagan sa Diyos. Piniyambal pa sa ito nga, kung di ko ito imong treasure, ako ba hindi ko ito ipusuhan? Amo ni nga treasure na po, hindi ko madalmo sa piyak ang kinabuhi. Ang treasure na yung ngalutan ko na hindi mo madala ang imong kwarta. Pero ang imong treasure, ang imong utang sa Diyos, amo ni mo madala sa pilakad, kapanyaman sa Diyos, good and faithful servant. Kaya kaya kung nahimo ko mag-responde kita sa Diyos, hindi sa Lord, i-reward sa Diyos sa iyo. I-reward sa Diyos sa akin. Si Pastor pagkakuha na niya i-reward. Hallelujah. Subong ato naman ni Chimpo. Hallelujah. I-reward kita sa Diyos. I-grab na ito niya ang oportunidad na manangalagan kita sa Diyos. Kaya may purpose sa Diyos. Ito maging tawagan niya. Maging luwas kaniya. Amen. Para sa mga ginawa sa mga agad. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. God has called you for a purpose. Ginawa ka sa Diyos na may tinutuyo ang Diyos sa iyong mga kabuhi ka sa akong man ng kabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Grabe ang Ginoo, no? Kung may tinutuyo ang kabuhi, sino natin basta-basta na mawasak. Kapag makapalagyo ka. Bisang padala, nakapa ko sa tingin-tingin, hindi agad makapalagyo sa Ginoo na may tinutuyo ang Diyos sa kabuhi. Amen. Number 2, do not neglect God's calling. In Jonah 3, bumasa ko na ito sa verse 16. Ilang taon niya ginhimo kay Jonah. Sang gin-neglect ni Jonah ang pagpanawag sa Diyos sa iya. Ano ba nagkakalakabo sa iya? Manami kung hindi. Grabe, no? Kisa ka rin sa itong kabuhi. Kung may pagpanawag na rin ang Diyos sa imo kag sa akon man. Isa rin mga ulang kasi ano naman nakatabo ni Lord sa akon? Pagpaputabi mo pagalingan. Kaya mga isa katabo rin sa mga hindi mo namin katabo sa imo kabuhi. Nang tawa niyo mo lang, kung may pagpanawag na rin ang Diyos sa imo kag ina-neglect mo. May mga puntang isa sa kabuhi mo hindi manaming nagkakalagtabo. Kaya magaling ginatawag kaya sa Diyos. Pero hindi mo, di Diyos, halala di Diyos naman pinalagyo sa Diyos. Asa sa muli na tulugan sa Diyos sa ganun. Asa muli na sa kapitan na ba ka nagintong ni Jonah? Yung ano ko, sa tulong ni Jonah sa italong. Tuwala niya si Jonah sa pinapalipad, baka nakapunta ko mahubo ng barko. Gisawa niya sa kapitan. Siya gano'n kapag nakatulong ka pa dahil mo ka doon maupo na kita, inapalpal na sa balon, nakatulong ka pa ya Jonah, pagtawabi, pagpangamuyo sa mga Diyos. Kaya kada isa, tumano niya pinangamuyo sa ilang mga Diyos. Para sa Jonah, simple-simple lang yan, pahala ka pa na, maubon-ubon man na, patay kong patay. May pagkagi mga wife kilala sa Ginoo, kinremind pa si Jonah. No? Walang tawon mo, kinremind pa sa Diyos kinremind pa sa mga tripulante kag sa kapitan si Jonah. Pausan lagi na yung Jonah mo kinimo. Alam ko niya kami nalagi sa mga Diyos. Grabe, no? Kapudlay ka ko sige mo kami nalagi sa Diyos. Kaya hindi pa namin isa magtanggal na nakatabo sa kabuhi mo. Pili mo ko sa mga tao, mga testimony, mga tuto, so nangin ang tulong sa Diyos para sa mga kami sa mga tao dito sa convention. So nangin buhi ang word of God sa ila. Buhay na sila nagbasa, ginabasa lang, pero buhi niya ang tulong sa Diyos. Kung paano sila ginasustain sa Diyos, sa ginapag-response sa tulong sa Diyos, sa pagpanawag wala sa Diyos sa ila. Yung mga chipo, yung pati pasawagin, yung mga kakatulong sila. Ay, kailan pala yung palay, gamay pa lang po ito.
Bahay man ako, sa mga buwa man ako, po sila ni Doktora Big Bala, yaman wife. May time ko nung, daw may nakita sila ng Philippine Cobra. Pwede tali-tali si Pastor Warren na panawin siya din isang pauli, hindi kasi kakatiya sawa, isang Cobra. Kung sila yung kay Doktora Big, ipatay po sila wala, kapalagyo na. Siya kuno ko sila niya, Big, sila siguro sa sunod, paano kung kaki, muskutero na lang kita. Sila niya. So, one time ko kami ng muskutero, mas ka tulungan ka. Grabe, so, di dito mo wala dyan. So, tulog sila pa sa gabi. Bukla sila muskutero. Dami na ko nila katulog. Sa ulihin ko no. May ulong di ko siya nga. Ulong si Mikal. Ulong si Pastor Warren. Palpag di ko siya ulong si Pastor Warren. Tao sa kuno. Tingala siya. Buhi magubay. So, yung mga sa kay Pastor Warren niya, kubra na sa kuno niya. Siyempre, kuwan mo, ilang ka dahil open man wala mag isang namin na comfort or kasi na sila bisong wala niya sa namin na comfort. Yung kupulpulpo ko sa kalbo ni paluktok ko sa kalbo ni Pastor Warren kaya nasa uluhan niya nagdaw sa uli magbago siya ko no pagkamalang galing siya salamat Lord buhiin ako. Grabe siya sa mission yung pinatawag ko sila ko doon hindi mo sa grabe wala niya sa comfort nito. So ini pagpanawag ganyan tako di nga bahay sa aton ng pagkabuhiman. Isa wala na ginarespondihan. Ilagay grabe siya ng patay. Ilagay na tayo sa aton bisan gamay lang na bulig na sa mission. Sila yan katubang sila sa grabe ng mga hindi na nila yung problema sa ginawa ko. Bisan na ilang at buhay sa mission, ginatayan nila para lang sa pag-alaman sa Diyos. Kung siya, ako niya, natalayan ko kung kapamapin sa pulang sa Diyos. It's okay mo na. Pero ang pangangkat sa Diyos sa ato, niya nisbuto na mag-alaga niya sa Ginoo. So, in-neglect ni Jonah, pag-ignore ni Jonah ang panawag sa Diyos na iya. So, madama ka mga pagkakamat tapos siya, hindi man namin. Ang masatya, katali sa iya, nagkakatong hindi man namin ang butang. Pero nagtaon niya pala sa iya, kaso lang, sa 3 na sa 16. Nang dalahit pa siya sa kapitan. Pag sa mga tripulante, kung ako na lang si Sinyora, nagkagbaruto na lang ako. At least ako lang yung makapinitensya sa ito. Pero nagsakay siya sa barko, pagkato sa Tarsis. So nagdalahit, masaya. Pero ang pinakamadaming ang utang na nakasakay ko si Jonah. Bisan hindi itong mga tumuluko na para sa akin isang Diyos, Jonah. Grabe, nagsimba sila sa uli ko lang daw. Nagsimba sila sa Diyos ni Jonah. No? May mga manamit, may secret, may manamit na kabutang. Ang Diyos na magkakabutang talang yapon. Gabang luhas yapon. Sige nga mahalad kami, kapromesa kami nga maghahalad kami sa mga Diyos. Grabe, no? Hallelujah. Hindi ang pagbaliwalaon ang pagpanawag sa Diyos sa iyong kabuhay. Hallelujah. Silingin diri. Hallelujah. Many times in our lives, we have keep running and ignoring God's call in our lives. So we cause trouble for ourselves and for other people. Now, isa nag-cause ang trouble sa ibang mga tao. Maghala na ito dinalagan sa Diyos. Sa pagpanawag sa Diyos sa iyong pagsako niya. Sa ako man siya. If God has called you, if God has called you, you cannot run or hide. We are born for this and designed to serve God. Gintawag kita sa Diyos, ang kinisip na mga sa Diyos. Gintawag kita ka para mag-alaga niya sa Diyos. Ngayon mo na nga may profession ka, may trabaho ka, pero ang pinangya ka heart sinig naman yung inaari kita sa kalibutan. Tungkol may tinutulong, may purpose ang Diyos sa kabuhay mo. Kaya kaysa wala ko ni makita na ang pag-alaga galing importante para sa Diyos. Kaya may urgency yan nilang tawag. Madako sa mga tao sa lang wala sila kabatis ang tulong sa Diyos. Wala sila kabatis ang gugma sa Diyos. Wala sila kabatis ang kinasiling sa salvation, sa kaluwasan, sa kaayos ang Diyos sa imo kawigay sa ato niya kabuhi. Hambalay mo kaluyo sa bumaga. Hallelujah. Stop running. Stop ignoring. Stop making excuses. Stop being busy for nothing.
iambal mo na sa imo kawalingon. Tama na. Sobra na ni. Maalagaan na mo sa Ginoo. Hindi mo naman magsubong sa Ginoo. Madami kita yung abisi na nagdalaga ka sa Diyos. Isang tangan nagdalaga ka sa Diyos, wala kang mangyapon ng peace. Ang sa ako sa amin na, wala mangyapon mo yung peace. Tapos why nagtingwa kami ako ng mamalay, kami gyapon sa panay, ng bisa ng bugnay, nakalabali ang grab para sa Rosie, apat kami. Kaya nag-grab para sa Rosie, sa Rosie na scooter, labot na sa minta, nakalabali ah. Siguro sa bukaan mali. Apat kami sa sarangan mo sa Rosie ah. Oo. At least barato, no? Kasi naman tayo mas ulit sa hindi naman mabalik na naman sa panay kasi dito yan tawag tayo sa Ginoo, mabalik na yan. No? Hindi niya kadalagan sa pagpanawag sa Diyos sa utang sa kapag-gawin. Kinangalanan niya magbalik na sa pag-alagan. Ako hindi naka-purpose ang Diyos sa ako na mag-alagan dito sa Ginoo. Kung sige mo kaya, kung madinalagan sa Ginoo, balik iliwat ang Diyos na nagtawag sa iyo. Kaya butangan ka niya sa peace, may bisan, may mga pagdilaw sa pag-uwi. Utod, hindi matula sa imo ang pagdilaw sa taga-ayos mo sa kalibutan. Pero kung tinutang mo lang sa Diyos, bisan may pagdilaw ka, pero may kalinaw ka. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. This time, this is an urgent call. Believers must stand, ikaga. We should share and preach the gospel to the people. Christ is near. He is coming soon. Magkakalit niya sa Kristo. Ilang taon niyo ba ng mga itaw? Hindi niya sa Popo na mga itaw. Grabe na nga preparasyon sa US at sa Israel. Tumpahon nila. Hindi ka naman. Anong naindihan sa US? Magagrabe din naghihinimo sa ang Iran sa mga ballistic missiles at yung nuclear weapon. Hindi lang threat para sa US. Threat man eh, bisan sa ato sa Pilipinas. Minig na kasurrender nila ni mabalik na iman sige. So dapat party nato sa mga pagkabuhin na alaga ako. Tanong na yung tao yung balik sa tigilan sa Diyos. Sili pa sa susubong atong anniversary. Hindi na siling anniversary nga, sili ko nga masilibrahan na itong anniversary ko na ito. Ang ang pagkusubong sa inyo, matala na yung tao. Isa ka lang para sa Diyos. Isa ka lang para sa Diyos. Ang pagkaon, makes malipas ka na. Ihigko mo na. Pero ang talag ng iputang mo sa Diyos is importante na. Ang isa ka lang iputang mo sa Diyos. Naging tawag, dili kita ginatawag sa Diyos. Hindi tayo mag-i-ignore ang panawag sa Diyos at pagkagsama. Please, tingin nyo ba na? Kita talaga yung mga pag nila problema, maramisan nila sa buwan. Pero kung naarang ka sa Diyos, nagalaga ka sa Diyos, maghahapag yan ko din ang Diyos ang kalinong sa pagkabuhin mo. Arag yan ko niyang grasya sa Diyos ay mag-sustain sa iyo. Arag yan ko niyang kaluhod at profesyon sa Diyos sa kabuhin mo. Hindi mga nag-aalaga sa Ginoo, naging sapat, minawa nila naging ignore ang call sa Diyos ay nakabuhin. Huwag siya naging pabayan. Huwag pinimento sa nag-restaurant natin. Huwag restaurant na yung pasawa siya naging sa convention. Grabe, may nakahupay siya, nakadig sila sa wagali, sa panahon sa tuta pala. Gasol, galit mo yan ako, hindi ka nagarapan. Pinagano ko Diyos ko, tao mo ako. Napustahan ko sa pikirin ito sila na, sa ila ka sa Mindanao. Grabe ko na yun, pinakakontent, isang gasolina mo, gas mo. Pwede siya naging babae, kung mo lang taon. Ang negosyo ni Pastor in let go niya. Hinatagin sa iyo. Naglakan sila na wala-wala. Balik naman sila sa una naman yan. Number 1 naman. Kailan negosyo nila? Let go nila siya mga uto. Hinatagin mo yan. Hindi mga negosyo nila mga manami. Pero hinatagin mo yan. Sa uli, pwede naman magkada sa Diyos. Sabi ito, walang mo kita ignore ang ulong. Ang walang mo kita ignore pagpanawag sa Diyos yung mga buhay. Hindi pa ba yan sa Ginoo yan? Pero sa uli, nakapagpag naman sila. Nakatasok pa sa tumabi. Nakatasok naman sila. Dito naman sige provider sa Diyos. Grabe, hindi yan. So kung papa-Indonesia, mas lang naman. Indonesia naman, sila niya kay Pastor Abing, kay Dr. Abing siya, umpisa naman tinawag sa una.
Grabe. Gusto may calling ka sa Ginoo, hindi mo basta-basta ma-ignore ka. Kung may calling ka sa Diyos, hindi mo basta-basta pabayaan sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bisan sa ato man rin, may pagpanawag sa ibang Diyos, bisan simple ka lang katao. Bisan hindi ka man niya pastor, ordinaryo ka man niya mamembro, pero ginuwas ka sa Diyos. Buot siya doon, nakabaton sa kaluwasan sa gugma sa Diyos sa inyong kabuhi. Kag may rason ka man, may rason nga, pwede ka man na magwali sa tulong sa Diyos. Kag pwede ka gamiton sa Diyos sa simple na pamahagi. Kami madala ka ng lahat para sa tubangan sa Diyos. Amen? Hallelujah. So muna number 2. So number 1, balikan ko lang, God has called you for a purpose. And number 2 niya, do not neglect God's calling. Okay. And number 3, niya, response God's calling. Hallelujah. So ano natapos ang, kung mo nabasa ko sa Jonah verse 2, ano ginimo ni Jonah? Kung ang taon natin. Okay? Sa Jonah verse 2, sila nara, nagpangabuyo si Jonah sa Ginoo nga iya Dios sa sulod sa isda. Ikaw sa isda, sulod sa isda. Grabe naman ang nakalatabo sa kabuhi ni Jonah. Siling niya, nagapanawag ako sa imo Ginoo sa ako kalisod, nagsabat. Ginsabat mo ako, nagpangamuyo ako sa bulig sa imo, sa bibi, sa kamatayon. Ginpamatian mo ako. Grabe ako ng Diyos, no? Bisa grabe, kami nalagyo ni Jonah sa Diyos. Ginsabat sa niya ako sa Diyos. Gintabog mo ako sa kadadalman, sa dagat, ginlikupan ako sa tubig, kagintabunan sa mga balon, nga gindala mo. Gintabog mo ako sa iyong presensya, pero naglamak na makapalapit, liwat sa imo, dito sa imo balaan na templo. Lapawan mo ako sa tubig, kag dabalumos na ginako, gintabunan ako sa tubig, kag samburan ang akong ulo sa mga tanom sa dagat. Naglugtang ako hasta sa tuta sa idalom sa dagat. Grabe. Daw pareho ako nga priso ako sa kadadalman sa tuta sa wala si katapusan. Pero siniya, gikuha mo ako sa imo. Sini nga kadadalman ko Ginoo nga ako Dios. Daw sang mapatay lagi ako, nagapatawag ako sa imo. Ginoo, kagipamatian mo ako. Ang ako mga pangamuhin nito sa idalong balaan ng templo. Ang mga tao nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos na wala si Diyos, nagsikway sa ilang pagigugma sa iyo. Pero sa kanya ako, iya magahalad sa iyo mga nagkanta sa pagpasalamat. Tumangon ko ang kinpromesa ko na mag-alag, na maghalad sa iyo. So, naka-realize hallelujah! Naka-realize na kung wala mo yung mabiyang si Diyos, nasa grabe yung matingot-tingot, wala isa yung mga dundong sa pagpanawag isang tino sa iyo. Pero grabe ang Diyos na walang taon mo. Sa pihaksan ko, nga ginhibok ni Jonah. Buhay ka sa kabalan siya. Kung talunto ka naman ang Jonah, hindi ko magsabat sa iyo. Dira ka na lang sa isda. Kung ikaw ang Diyos na ako. Tukot kay tingka ka ka mo, Jonah. Hambalan na naging ka, na may urgency, may kinahanglan mo hindi nga lugar. Wala ka nagpati sa akon. Malisi mo na. Sabi mo nga siya, malisi mo na kay Waka, mati ka sa pulo. Pero grabe ang Diyos, walang tapos sa siningapasig sa Jonah ko. Naging sampan sa niya ako. Sabi na ako sa kaitatalman sa niya. So, pamatsya na kung priso ako sa kaitatalman sa niya. Pero lugin sampan ni hapon ko. Wala mo gihapon mo gibabayan. Ilang taon yung inimo sa Diyos, pagkatos sa Jonah 3. Kung grabe, sangit pagamit ni Jonah, so nag-response si Jonah sa pagpanawag sa Diyos sa iyo. Ilang taon. In chapter 3 sa muna, siya naghambaliwan ng Ginoo. Kaya mga misis, una naghambal ang Diyos kay Jonah sa chapter 1. Pagka chapter 3, naghambaliwan ang Diyos kay Jonah sa iya. Naghambaliwan ang Ginoo kay Jonah, siniya, magkanulo ka, gilayon sa Ninive. Ang ako masyugan, isugin sa mga tao nito nga pangmensahe na ginahatag ko sa imo. Sa sininga na chapter, nag-respond din si Jonah. Ako po, na chapter, wala siya nagtuman. Pero pagkatatlo na chapter, diri
niya na-realize na bisan ano niya kadalakan sa Diyos, kaglikaw sa pagpanuwag sa Diyos sa iya, ginabalik sa kapon sa Diyos, sa pagpanuwag sa Diyos sa iya nabuhi. So pag-apos sa chapter 3, no, dili nga nakita niya, nag-responde siya kay verse 3, sa ila yun, nagkanto si Jonah sa Nineveh, sunod sa kinasilig sa Ginoo, dakugin nga syudad ang Nineveh, ang iya kasakaron, mga 3 ka adlaw, ulakton. Sakto, 3 ka adlaw, ulakton, nagsunod si Jonah sa Nineveh, pagkatapos ang isang adlaw, mapagpanglakat, kung nagsilig siya sa mga tao dito, 40 ka adlaw na lang ang nabilin, pagalaglagon ang Nineveh. Amo na kaniya, may ultimatum uli ang Diyos sa Nineveh, nga sila niya, hasta lang ako sa 40 ka adlaw. Makuha sa pagkatakot na ako nga syudad, hambala na sa Ginoo, hasta lang ako 40 ka adlaw, tungkol sa inyong mga ginahimo nga kalautan sa atubangan sa Diyos. Amo na kaniya importante nga maginatawag kita sa Diyos. Di ba damo ko sa mga tao na nagahulat nila sa ito? Gusto sa Diyos na makabati. Okay? Nagtuwang ang amo ng response sa mga taga-Nineveh, nagtuwang mga taga-Nineveh sa Diyos. Tanan sila, halin sa pinakadungganon, hasta sa pinakakubos, nagsulog siyang sako, ang nagbuasa, pagkakita na naghinulsun sila, grabe mo, manggarapong mag-ibo. Grabe, maayos na ito, pagkambal sa Diyos, pagkambal ni Jonah sa ina. Grabe, yung kabungo, ang anoy, hindi siguro, kapag naman nagpahatigin ng tao. Kung tayo, patigis na, hasta ka lang, may 40 ka na lang ka-adlaw. Siguro na, ito, kasi na tinunduhan ng lumiyak. Duway may nagbuwan, wala mo niya talaga, walang mga tao nga. Pasig sa lang, kaya nga propeta sang Jonas. Pasig na tunto mo lang kami. Pasig nagpakundo-kundo, walang imo yung ginamala ka sa Diyos nga, 40 na lang kagaw ang Nineveh. Pero grabe yung response ng Nineveh sa iya, sa ginambal sang Ginoo sa Nineveh, napagi kay Jonah. No? 40 kagaw na lang ang nabili, nagpagalaglago ng Nineveh. Nagtuwa ang mga taga-Nineveh sa Diyos, tanan sila, halin sa pinakadungganon, hasta sa pinakakubos, nagsulog sang sako, kag nagpuasa, pagkakita ng nagindulsol, pag nagindulsol sila, ay isang pagkabati, isang hari, isang mensahe ni Jonas, nagtindog siya sa iya trono, kagin-ubag niya ang iya punog, nagsulog siyang sako, kagdayon, nagtubo siya sa duta, sa pagkakita nga nagahindulsol siya. Hindi lang yung mga tao sa Nineveh, manggarano mag-imon, hasta ang ilang hari. Ginubang na iya sa Rome. Nagyas ng hari ng hinulsol. Walang nagduda ang mga tao sa Nineveh sa ilang hari. Nagubang sila sa ilang mga bayo, nagsuksok sila sa sako. Nga nagpapatuloy na nagahindulsol sila. Grabe, no? Verse 7, naghimo siya sing pahibalo nga sa mga taga-Nineveh na magsiling suno sa manto sa hari nga suno. Kag sang iya mga opisyal, wala sing bisan isa sa inyo nga magkaon upod mag-inom. Bisan ang iya mga baka, partiro upod kagidwa. Magsulog kamutanan sa sako, pati ang mga sapat, kag magpakabuyo kamo sa Diyos, tinagipuson, magtalikod kamo sa inyong malaot na mga pagkabutingkag sa pagpamintas na inyong ginahimo. Basi pa lang, magbaylo ang nahuna sa Diyos, kag kalimtan niya ang iya puwerte nga kaakis, agod na hindi kita mapatay. Nakita sa Diyos ang ilang inimo, kag kita sa ilang inimo kung paano sila nagtalikod sa ilang malaot na pagkabuhi. Gani, nagbaylo ang iya mahuna, kag wala lang niya sila paglilagaso sa iyo na sining siya hipra. Nabiliwat ang pizza sa Diyos. Tatawa niyo lang, kung wala pinag-responde si John sa pagpanawag sa Diyos, siguro sa tunga maabot ang rin makagaw upo siyang tao sa tunga lugar. Kasi pagkatagpunta kung malugar, 3 ka daw malakton,
Sundan mo ang mga tao. Maraming magpanawag sa mali, nag-responde sila, tanggap sa niya mga kapatid, walang trabaho. Pananghiimol kang mag-arawan, sulong ka mo sa inyong sako. Para ka mapatuloy ka nila hinulsol ka mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Isulat kita sa mga aga. Your response is must. Ang iyong response mo, kinahanglan mo. Like Jonah. Lantuin mo lang kung anong ginuwas sa Diyos. Hindi lang yung isa, hindi lang yung hari ang ginuwas sa Ninive. Pero ang tangan ng mga tao sa Ninive. Ang iyong pag-responde sa pagpanawag sa Diyos, importante. Ay magdamo sa mga tao na nagahulat sa iyo. Hindi lang yung isa. Hindi lang yung isang nagulat kay Jonah. Hindi lang yung bumuluyo sa Ninive. Tangan nga bumuluyo hasta ang hari. Hallelujah. Kung mag-responde ka sa puro sa Diyos, hindi lang yung isang ganito sa Diyos. Yung luwasin lang sa kapay mo. Madamo sa mga tao na magamit ang Diyos sa kapuhin ng maluwas. Amen. Your response is a must. Requirements of Diyos at unsaved people are waiting for you. Stand for God. Stand for truth. Magintog tayo ng tinapal sa Diyos. Isang nagtintog pala si Jonah. Grabe. Grabe nga kahon sa Diyos. Grabe siya na mga nililiwal na siya ng pangduwa-duwa sa pagkamal sa Diyos. Sila basta na magulita ka daw! Gintintugan ni Jonah kung ginhambal sa Diyos sa ina. Kaging pamati, alis na mga tao. Kung sino ba mag-responde, kaging ako, may kahon na yung ginagutang ng Diyos. Ay ako hindi niya atong kahon sa pagwalis ang puno sa Diyos. Kahon na yan sa Diyos, kagrasya sa Diyos, ang pagtoy-toy sa balakay ng Espiritu sa kabuhay mo. Hindi na niya ipupulong. Minangawahin yung buhay nagbalipad ang mga taga-Ninive, pag-ampal siya na sa mga taga-Ninive nga, hasta na ano rin tangan lang, nag-responde sila tayo sa Diyos. Akalain mo kalayo, hindi mo niya dahon, hindi mo niya hulog. Hulog na yan sa Diyos, pinagahulay sa pagtagsa ng mga kabuhay. Tsaka na ako nilulog. Bahala ka po, takad mo lang iman niya. Ikaw, hindi ako ginaura sila. Hindi na ako matapos. Okay, so stand for God, stand for truth. Wherever you go, He is there for you. He is with you. Always. As long as you serve Him. Siyang tagalagad na sa Diyos na mabayan sa Ginoo. Hallelujah. Ang provision, grasya sa Diyos, kung mag-alagad ka, hindi ka mababayan sa Diyos. O sino, mangin bahin, mangin partner sa imong kabuya grasya, iyang ang provision, ang iyang muluoy, ang iyang ang protection, sa tagalagad ka sa Diyos. Amen. Binipisyon mo kalagad ka sa Ginoo. Response ka sa Ginoo. Hallelujah. Sinigyan rin. Hallelujah. You are God's mouth, hands, and feet. Here's on earth to deliver His message to His people. You are God's representation of His love, kindness, goodness, salvation, and forgiveness. Hallelujah. Kung mag-respond ka sa kapanawag sa Diyos sa ibang amoy, maging kamot ka, maging tiyan ka sa Diyos, maging baba ka sa Diyos. Hallelujah. Maging representation ka sa Diyos sa iyang gugma sa kaluwasan, sa kapatawaran, sa ibang nakatawan. Amen. Dito kita sa mga agad. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kinatawag mo kami dito, hindi naman di madalaganan. Hindi kami napadaan dito. Tungkol may urgency. Kaya ari kami, Lord, sa liwan. Kaya wala ako sa kapantahan sa iyo. Madami kami sa pagpanawag ang isa. Ina-ignore ka lang naman. Pero ang matugal ni Lord, sa mga pagkabuhin, ang purpose din ako sa promise, talagang ka. Tapos sa mga tao na talagang
takot na gipuso sa liwan. Imuwalan ko na maging bakante akong tabuhin. Nagalaga ko pa na akong Lord sa mga alagabis niya malikuran. Sa kapatang Lord na sinipon sa Romans 12, Lord na we offer our life as a living sacrifice to you. Sa pag-alagay sa ito, may malubos sa kanan. May nagundayan ng kapilang. But Lord, amuting akong nga pagpangalagan sa iyo. Lalagaran pa naman sa may pagdilaw sa amin. Sa may pagdilawan, hindi mag-inumpang sa among pangalagan sa iyo. Ang pagmagatungtong kaya ko naman kabuhi sa iyo. Mag-inupas kaya ko naman kabuhi sa iyo sa pag-alagan ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kasi kasama, Lord, worship you. Salamat, Lord. Abay sa pagpupod ka aga, bukas liwagin mo kabuhi sa Ginoo. As we sing this song, hallelujah. Gusto mo naman lubid sa ito kabuhi sa pag-alagad sa Diyos. Ang Diyos papasgin sa iyo. Kagulat ang Diyos sa ito kabuhi sa ito kapag-alagad. Sa Ginoo. Kagalipagin ang Diyos na kamaroon sa simpakon sa kay si Kristo ay nagkakudri sa kalimutan, hindi na para-alaga. Pero siya may nagalagad para sa atin. Subok man sa atin na magabuhi bilang tao. Itawag kita sa Diyos. Ang isin Diyos ang Diyos sa atin na magalagad kita sa Hallelujah. Ibuhay mo kabuhi na maging papanti sa tagsakatinon sa pagpanawag sa Diyos sa ito magsaabot. Pari ako, Lord. Bakante ako ng magpangalagan sa iyo. Yes! Yes, Lord. Lord, sa sinyo ang iyong Ginoo sa liwan, ang kabuhin Ginoo. Hallelujah. Maging bukas liwan sa pag-alagad Ginoo sa iyo. Hallelujah. Hindi naman pag-ilalong ang kabuhin, amon na militar, amon na influensya Ginoo, na magamit mo ni Ginoo sa kung sa tingin. Madamo sa mga tao na madalasin mga tilan. Madamo sa mga tao, Ginoo, na magkabalik sa iyo. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpanawag mo sa amon. Madalo machip po, Lord, na naging pumol kami kag huwag kami nag-responde. Pagsubong, Lord, na aga sa liwan. Buksan ako ng amon na mga kabuhin liwan sa iyo sa pag-alagad mo, Diyos. Hallelujah. I-commit na po liwan amon kabuhin dito sa pag-alagad sa iyo. Kalipay ng Panginoon nga alagaron ka sa nagkakapuhin ka na mo. Pribilehiyo na mo Ginoo na alagaron ka sa tama para ka mismo kalimutan Ginoo. Hallelujah.
hindi naman magusikan ang chip ko mali kami diri sa mga Ginoo. Hallelujah. Maresponde kami Ginoo sa iyong mga pagpanawag sa akong tagsa ka mga Hallelujah. Salamat Lord. Pinabalikin naman nga magsimpa pagpagdayaw sa iyo sa sigaan. In Jesus' name we pray.